tayong muli nagpapatuloy at kaugnay pa rin ang ating ginagawang walang humpay na pagpapasalamat sa Diyos sa kanyang ginagawang patunay na sinasamahan niya ang panig na ito. Sa pangunguna ni Brother Eli Soriano ay hayag na nakikita po natin ang malaking pagsama ng makapangyarihang kamay ng Panginoon. At sa pagkakataong ito naman ay pinagkakalaw po natin sa inyo si kapatid na Josel Malyari. Bagaman ang mga unang bahagi ng taon ay tila naging masalimuot para sa samahan, lalo pang naramdaman ng grupong ito ang pamamatnubay ng Diyos, lalo na sa pagpasok ng ikalawang bahagi ng year 2002. Namalas ang paggawa ng Diyos para sa programa sa pagpasok pa lamang ng unang linggo ng Hulyo. Noong ika-5 ng Hulyo ay isinagawa ang kauna-unahang remote broadcast ng programa na itinanghal sa Ad Convention Center sa Apalit, Pampanga. Mula sa ADD Convention Center, dito po sa Apalit, Pampanga. Sumasa inyo ang special presentation ng Ang Dating Daan. maging popular at nang marinig ng bansang ito ang hindi nila naririnig sa nakaraang 450 taon. Kaya nga tinatawag mo ng isa, di nakikita sa gabi yun. Ha? Kaya nga evening dress, kumisuot sa gabi. O kaya nga Santa Cena, kasi banal na hapunan, hindi pwede ng umaga alas 9. Gago ang maghapunan ng alas 9. Yan, kapatid na gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Sa lahat ng mga kapatid sa iba't ibang dako, sa buong mundo, higit sa lahat sa inyo po, Kabularan. Ito na naman kayo. Kawawa naman itong grupo ito, kapatid na Josel. Na sinasabi nila downfall na natin, ni kapatid na Soriano. Ito nga ang katunayan eh. Ilang taon po kayo sa iglesia ni Manalo, kapatid? 26 years po, kapatid. O, paano downfall niya? 26 years. Bakit po naaalip kayo sa iglesia ni Cristo? Dahil po sa iglesia po ni Cristo, asawa ko, kasi matitiwalag po siya eh. Oy, kapatid na Josel, ganun katindi, ganun kalupit ang iglesia na yan. Kayo po, kapatid na Bonito, ilang taon kayo dyan sa iglesia ni Manalo? 36 yun. 36, payat. Ibig mo sabihin, kapatid na Efren, ibig mo sabihin, napapaligiran ka dyan ng dating mga iglesia ni Cristo? Ay, oo naman, kapatid. Kapatid na Joel, kapatid na Danny. Ito, nakapalibot sila. Kayo po, kapatid na Juniso, ilang taon kayo sa iglesia ni Manalo? 5 years po. O, 45 years sa iglesia ni Manalo. Hindi na inayang na lumipat sa ang dating daan dahil sa pangangaral ni kapatid na Soriano. Ilan lang yan, kapatid na Danny, kapatid na Joseph. Ang
masasabi ko na lang mga kapatid, mahal po namin kayo. Ay futuro ng aming mga po. Alam ng Panginoon Diyos ang nakatago sa puso ng bawat tao. Alam ng Diyos ang sinasabi natin kung totoo kung hindi. Ipagsusulit natin ito sa araw ng paghukom. Pagkatapos ng nasabing espesyal na pagtatanghal, tumigil na rin ang kampo ni Kabularan sa tahasang pagbanggit sa pangalan ni Brother Eli Soriano sa kanilang programa. Dahil marahil naramdaman nila na hindi talaga nila kayang tutulan ang aral na itinataguyod ng samahang ito. Ano po yung sabi niyo sa sagutan ng Iglesia ni Cristo ng Kanisa? Well, maganda sana nga kung magkakaroon ng debate. Kaso mukha yatang umiiwas yatang Iglesia ni Cristo. Hindi naman sa pumapanag ako sa dating daan. Kaya lang mas gusto ko ang dating daan dahil bagal lahat ng sagot tungkol sa Biblia. At dahil na rin sa pagnanasa ng grupo na lalo pang mapag-ibayo ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos, sa pangunguna na rin ng direktor ng programa na si kapatid na Daniel Razon, naragdagan ng ilang mga bagong segments ang programa tulad ng running debates. Bigay na po natin ang unang round, kapatid na Daniel. Kung saan nagkaroon ng pagkakataon ng ating mga tagapakinig na ipagtanggol ang kanilang pinaniniwalaang doktrina. Sagutin niyo po yung tanong ko. Yes or no po? Yes or no po? Tinatanggap niyo po ba na nagturo sa inyo nang nakagawian ninyong pagsamba yung pong mga magulang ninyo? Magulang, paaralan at simbahan. Ganun po. Okay, yun ang sagot niya. Ano? Ito po sabi sa inyo ng Panginoong Jesucristo. Sa Marcos 7:7, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral, utos ng mga tao. Kaninong utos po yung pagsambang ginagawa po ninyo? Sa magulang? Tao po ba yun? Tao. May kabuluhan po ba sabi ayon sa ating Panginoong Jesucristo? Alin? Yung pong ginagawa niyong pagsamba. Sa pagsamba, ang sabi na nga ni yung diksyonaryo, sino po ba mas pinapaniwalaan niyo? Yung diksyonaryo o si Kristo? Si Kristo. Ang sabi ni Kristo, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Bakit walang kabuluhan? Walang kabuluhan. Walang kabuluhan ang pagsamba kay Kristo. Kaya nga dapat, ang sulirayan natin dito, utos ang ikapu, kaganino yung utos, at kailan inuutos. Hindi po totoo Kristiyano ang kinausap ni Kristina. Ang mga papaimbabaw po ng mga parisiyo. Hindi po Tinututuhan ko po sinabi sa aba ninyo. Bigyan po natin. Dahil po namin. Sa aba ninyo, mga iskribat at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Wala na yung Levitical priesthood paano kang sususuron? Paano kang kukonekta ron tapos na yung Levitical priesthood. So, ano naman ang kautosang ipinalit? Edi ang ipinalit naman ngayon yung sinasabi sa Bibliang pagbibigay, yung magbibigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Sabi ko kanina, alam ng Diyos yung lahat ng bagay. Pag ito, nasa puso mo na. Pero pag wala pa sa puso mo, wala pa yung desisyon. Hindi pa na-existing yun. Hindi pa alam ng Diyos. Kaya ang katunayan, mayroong bagay na hindi alam ng Diyos. Alam yun, yung wala pa sa puso mo. Gusto kong maintindihan ng ating mga kababayan na ang Diyos ay pag-ibig, justisya, eksakto, at Diyos na liberal. May kalayaan siyang ibinibigay sa tao. Alam niya ang bagay na nasa tao. Pero meron siyang ibinigay sa tao na hindi niya pinapaki-alaman. Halimbawa, yung ating choice, yung freedom to choose